maketh intercession for us. As it is written, for thy sake we are killed all the day long, we are accounted as sheep for the slaughter. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come together, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Salamat sa Ginoo, makalingkod ng tanan. Upod naton. Pwede anay nga patindog, ma'am? Okay, sige. Invited ni utod naton mayan. Si Joy Kusay. Kusay niyo kunyas Kasay. Kusay. Okay. Joy Manijapon. Okay, thank you. Thank you. She is from La Carlota. Ari man upod naton si Larry. Sinja. Let us welcome our visitors today. Pagi sa ato.
This time, let's have a special number from the young people. Thank you so much, young people. Indeed, it is a good day to rejoice and celebrate the goodness of the Lord. This time, let's all rise as we sing the love song of Jesus.
So matag ta sa aton nga birthday offering. Okay? So tandaan mo lang kung nandiin ka na tawo, base malipat ka, mangkutaan na itupad mo kung saan ka na tao. Ano nga bulan? Okay, so kung diin ka na kung ano nga bulan ka na tao, dira mo ibutang imo nga birthday offering. Okay? Makanta taguro sang give thanks ay mangita. Lula ng kundi nga give thanks ako. Sige, so matag kita sang aton nga birthday offering. Kag at the same time, kung diin ka na tawo, dira mo ibutang, no? Dili lang gyud dalig leo. Sige, kantaon ta na ya. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Okay, January. Sino na tao sa January? You can start coming to the front and then just give your birthday free on the month of January. Jesus Christ, Jesus. And now, okay, February. Sino tao February? Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Okay, March. Ito na tao bulan sa Marso. Say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord. Okay, April. Oh, sila tao bulan sa April. April. Give thanks, April. May. Oh, sila tao bulan sa Mayo. To the Holy One, give thanks, because He's given Jesus Christ, His Son. June, with a grateful heart. June, the month of June, sino na tao sa bulan sa June? Give thanks, because He's given Jesus Christ, His Son. July. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what July. August. Sa tao bulan sa Agosto. Tapos kapitan nila gusto.
is December. Sino tao bulan sa December? Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Okay, so praise God. Tanong tabi kung sinong tandamo na tao. Gusto na kila please check kung sino na pinakadamo na nga bulan. Kada tuig, lain-lain ang kadamuon. Okay, mayroon isang gadugang, mayroon ang gabuhin. So, tanaw tabi kung pilang pinakadamo. Hindi ka mo mag-decide ka doa, ha? Sigurado ako, dahil na pinakadamo. Kung anong desisyon sa bana, saglit ng asawa. May 15 kabilog. Okay. Ang iban. Anong pinaka-jutay yung bulan? February. Okay. Ang February, understandable. Kung na tao ka February, every 4 years, may birthday. Diba? Sige. So, salamat sa Ginoo kay na tao kita. And kada isa sa aton dira mo maintindihan nga ang bilog nga tuig may arakin nga nagakatao. So that means the Lord has put us in the place in the time that is in accordance to His will. So halin sa January hasta sa December may ara gidunod. Alright? Let's pray. Father in heaven, we are so grateful to you, Lord, for the life that you have given to each one. We know, Lord, that the life that we receive from you is a gift, and it is just, it is incumbent upon us that we have to be fruitful in the way we use the life that you have given to each one. Thank you so much, Lord, that we have the privilege, we have the opportunity to worship you through this life which you have given. And so, Lord, we pray and we ask that in the coming years, dear Lord, as you are giving us the opportunity to live and to serve you, we pray that our love to you will be increased, our joy will increase, and at the same time, Father, we pray that you will give us a life which is full of victory and a life that is pleasing to you, so that we can continue to serve you, worship you, and honor your name. Help us also to serve others,
especially for the life that you have given us. You first gave us your Son, the Lord Jesus Christ, to sacrifice, to die on the cross for our sins. And because of that, Lord, we are so grateful to you that we receive eternal life through your Son, the Lord Jesus Christ. And because of that, through this life also that we receive from you, help us to serve others. As we serve you, we have to serve other people so that you will be honored and you will be glorified. So, Father, help us to be more productive in the way we live, in the way we focus the life, or we focus the future. Because we know, Lord, that life is only determined by you, because we know pretty well that if you are the giver of this life, you are the ones who has the authority to take this life away from us. So while we are given the opportunity, we have to utilize this life for your glory and honor. So Lord, once again, we pray that you are going to bless everyone present this time, Lord. Bless the family, bless our children, our jobs, and our endeavors, the Lord, so that everything that we can do would redound to the praise and glory of your Son, the Lord Jesus. Be with us today and help us, dear Lord, to express our thanksgiving to you, not just through our words, but through our actions. So, Father, we ask that you would cleanse us from all our unrighteousnesses. This is our prayer with thanksgiving and praise. In Christ's most precious name, amen. Okay, we'll take this time to our choir. Rejoicing in His love, oh, praise ye the Lord. Praise ye the Father, let every heart give thanks to Him. Praise ye the Father, who is ever kind and
rejoicing in his love. Oh, praise ye the Lord. Praise be to the Father, to the Son, and Holy Spirit. Praise him, every nation. All the earth shall rejoice in him. Praise the Father. Glory to the Lord our King. Glory to his everlasting name. Let all earth be glad, rejoicing in his love. Oh, praise ye the Lord. Amen. Salamat gid sa aton choir. San gutok ang aton nga lugar, pero mayo Japon kay ang tingog nila way na ipit. Sige, so preparar ta ka aton Bible. Sino sa inyo may dalang nga Holy Bible? Okay. Sino may dala sa inyo sang holy cellphone? Mera. Ang aton nga Bible natawag nga holy. Pero kung cellphone na, hindi na holy cellphone, no? Although nga you can use your cellphone para sa may mga app kada sa Bible. That is good. Kay may na lang sa wala, no? Pero namigid ko may dala kang hard copy nga Biblia. Kay dira matandaan mo gid permi kung ano ang ginatunan, ginapamalandungan kay pwede mo makuritan. Okay? Parehas ang isa ka pastor, naghambal siya sa iya congregation. Sila yung mga kauturan, sa Dason Domingo, ang akon wali, parte sa laying. Laying bala binutig. Sila okay. Nya for you, I would like you to, in advance, please read Mark chapter 17. Dugay-dugay, natapos ang service, plawli, mga membro. The following Sunday, naman ko ta pastor. Okay, mga kauturan, okay, how many of you read Mark chapter 17? Ansap halos tanan. Jutay lang wala nagansap. Siling sa pastor, good. For you to know that Mark has only 16 chapters. Now, at this time, I am going to give a sermon entitled Telling a Lie. Kunti may rason sa nga magwali nga partes binutig, no? Kay damo gituon nga wala ka basa di ba? Ti kay ang Mark chapter 16 and asta, chapter 17. Anyway, sining aga, we would like to talk about Thanksgiving. Right? So, sa imo, kung kapila ka magpasalamat sa sakadlaw, may dumduman ka, siguro masiling ka, hindi ko dumdum. Kay, kung makakita ka sa mga bagay sa kabuhi mo nga daw masiling ka, di pasalamat na kuya pastor kung feel ko ganyan magpasalamat Pero kung hindi man. But, you know, ang magsiling kaya nga, pagsiling kaya nga, thank you, ang thank you na is a decision. Di ba? Pero ang thanksgiving, hindi na a decision, that is the outflow of your heart. Because people, nga magsiling ka nga,
Anong diferensya sang to say thank you kag magsiling kaya nga thanksgiving? Siling ko, ang thank you, desisyon mo na. Kung siling naman niya nga thanksgiving, inang thanksgiving niya, that is an outflow of the heart. Kung may isa kang mabaton nga nagadala sa imo sang kalipay, makasiling ka nga, wow, thank you, Lord. No? Pero kung magsiling kaya niya nga, pagsiling mo lang yung thank you, may ara iba niya nga tagaan mo, bisan hindi niya mauyunan, mapa-thank you sa imo. Pero pagkatapos sinama sila sa, nanom ni natag sa akong klaway mo ni. Yaboy ta niya. So, siningaga, we'll be talking about what is the real Thanksgiving. We'll talk about Thanksgiving. Madumduman ko dayon ang isa ka presidente sa Amerika. Guess kung sino na yung presidente. Nga sang ini nga presidente, kung itsura pagkambalan, di man ni gwapo. Diba? Yanid lunggan, pati dako, no? Lapad lunggan. Pero siya ni nag-pronounce ang Thanksgiving sa Amerika. Kabalo ka kung saan oya tugin pronounce ang Thanksgiving to? During the time when America was down. Kung tanawin mong i-history, when he was 7 years of age, siling dira, his family was forced out of their home and he went to work. 7 years old pa lang, gaubran na siya. When he was 9, his mother died. He lost his job as a store clerk when he was 20. He wanted to go to law school, but he didn't have the education. At age 23, he went into a debt. Nautangan siya to be a partner at a small store. 3 years later, the business partner died, and the resulting debt took years to repay. When he was 23, after courting a girl for 4 years, agoy, pati ka tuwa'y pangaluyag ya, dutayan lang kahambal. After courting a girl for 4 years, he asked her to marry him, and she turned him down. Ay, problema, no? 4 years ng pangaluyag, sila sa babae, tamanahon mo ko. Sila isang babae. On his third try, he was elected to Congress at age 37. Tatlong ikabeses nga try siya nagpa-elect sa Congress, 37. At age 37, he was elected. But then failed to be re-elected. His son died at 4 years of age. When this man was 45, he ran for the Senate and lost. At age 47, he ran for the vice presidency, lost Japan. But at age 51, he was elected President of the United States of America. You know, the man was, of course, Abraham Lincoln. A man who learned to face discouragement and move beyond it. Did you know that it was Abraham Lincoln who, in the midst of the Civil War in 1863, established the annual celebration of Thanksgiving? Lincoln had learned how important it is to stop and thank God in the midst of great difficulties. Sabi, no? Amo na itong kabudlayan, sino pa abi nga tao nga kalabanan, masiling niya nga, bao failure ko, disappointed ko sa life ko. Kaya kadamo-damo ko sa failure sa kabuhi ko. Sa bagay, tanawa balang life yaw, daw halos. Kung itutalon mo, laban ang failures sa success, di ba? Pero kabalo ka, siya ang nag-pronounce ang National Day of Thanksgiving sa Amerika. Kaya siya nagambal nga ang tao, kagang ang mga Amerikano, dapat magpasalamat sa Diyos, bisan pa sa piyak sang nagakalanabo. That's why sang 1863, during the Civil War sa Amerika, kaya siya man nag-champion Civil War, di ba? As a matter of fact, amo ni kabangdanan nga ginpatay siya tungod sang iyaman nga pabor
nga ang Civil War masulbar. President Abraham Lincoln declared Thanksgiving a national holiday to be celebrated on the last Thursday of November. Na amo na sa Amerika halin sadto ang mga presidente nga nagbululo sa iya were all satisfied with the celebration of Thanksgiving. Sa panahon pa to yan ni Ronald Reagan nga kalabanan to yung simbolo sa ilang Thanksgiving kwan ining ano gani inang turkey no turkey di ba dumduman ko isak babae sila sa banay nya hani nya makwanta makontesta nya amo niyo kung mamensionar ka sang nasyon kung sala gani ning masaylo ka sa wala pero kung pispis gani masaylo ka sa too kung hindi ka kapakot ang tanan mo sildo akon kung hindi man ko kapakot tanan ko sildo imo siling sang babae okay susugdan ta na siling sang babae okay Turkey libog ulo sang bana kung din sa makadto kayang Turkey sapat kag nasyon di tanan niya sweldo ko sa babae so ang Turkey nangin simbolo sang Thanksgiving sa Amerika no kita mo naman Thanksgiving sila Turkey hindi ba ma'am ari dito na alin sa Amerika neighbor ko may dala ka? Wala. So, sa atin pa, ang pagpasalamat, nga Turkey, kabalo ka mo ko nga Turkey, ang simbolo sang pasalamat nila. Kay, why ko kabalo? Turkey, guro, siling nila kung lutuon mo, nagamuad ang iyang unod. Hindi kabalo. Pangkutan niya lang iba na, kung assignment nyo na, bahala na kamuda, kay kabudlayan ko na. So, ang pagpasalamat, mga kauturan, diri sa aton sa Philippines, was there a time in your life nga nakapasalamat ka sa aton sa nagkalanabo sa gobyerno to subong? Kung isa manumdum ka, no? Magbasa ka sa, muna ako, tamarano ko magbasa sa social media, sa Facebook, kay puro lang yaguta, puro lang insulto, puro lang pakamalaot sa presidente, pakamalaot sa mga opisyal sa gobyerno. Presidente mo, pakamalaoton mo. Bisan hindi ka pa nakonforme, hindi mo pagpakamalaoton ng mga lideres mo. Pasalamatan mo sa Diyos ka may leader pata. Kaya kung may leader, anong gwa sa Pilipinas? Anarkiya. Di ba? So, in other words, kadamo sa mga Pilipino nga nalipat sila sang matutuod nga pagkabuhi nga dapat magkabuhi kita nga mapasinalamaton permi sa Dios kay nga aman kung ikaw mapasinalamaton malipatan mo ang mga negatibo nga nagakananabo sa aton pungsod. Kung hindi ka mapasinalamaton, what will happen to you? Your life will become miserable and you will not be able to find joy as you live. Diba? Kaya sa aton nga ginatawag naton nga Christian thankfulness bilang Kristohanon, silindira, it is an emotion that rises in response to receiving something that will increase our enjoyment of Christ. So, in other words, kung ano man yung kalanabo sa Pilipinas, kung ano man kalanabo sa kabuhi mo, kabalo ka, ang tanan niya butang kalanabo sa aton, may plano ang Ginoo sa aton. Amo na silang sang 1 Thessalonians 5:18, in everything, ano ko no? Give thanks. Why diri nagasiling for everything, in everything? What is the difference between in and for? In everything, give thanks. Sa tanan nga nagakalanabo, salamat ka. Kay magsiling kaya nga for everything, ati bisan sa tanas pasalamatan mo for mo. Diba? So sila sa Bible, in everything, give thanks. Why? Because this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Dapat kita magpasalamat permi sa Ginoo. That's why nga ginatuduan kita sa Bible, always to live a life of thankfulness. Why? Because of God's greatest gift. Amo na ang ginbasa, takay na ining Romans chapter 8, verse 26 to 39. Kabalo ka, when we talk about
life, no? We should have to understand that ang basis naton sa life naton sa kalibutan no iliwan kundi ang Biblia. Amo na siling ni George Washington, isa ka presidente sa Amerika, it is impossible to rightly govern the nation without God and the Bible. And it is also impossible for us to govern our life without the Bible. That's why we are always reading the Bible, basing our life from what the Word of God is saying about it. So, paano kita magpangabuhi nga may pagkamapasinalamaton sa Diyos? So, amo na ato na sulat sa aton backdrop, no? Living with thankfulness for God's greatest gift. Kagara, gin-cite naton ang Romans chapter 8, verse 32. Ano na nabutang dira? He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Amo na ang pinakasentro sang siningat chapter. Kag if you are going to know the context of this chapter 8. Kay man kabalo ka kung magbasa ka sang Bible, dapat kabalo ka sang konteksto. Ano bala ang kabugusan na ginatudlo dira? No? A context is a word or passage that surround a word or a passage that gives light to its meaning. Amo nang ginatawag nga context. So sa Romans chapter 8, anong ginatudlo di? Of course, it talks about the declaration of the spiritual freedom in Christ. Kabalo ka, ang freedom importante sa atong kabuhi. So, kung i-summarize mo ng chapter 8, no, for you to know a little bit about chapter 8, si Apostol Pablo nagatudlo parte sa inatawag naton freedom, spiritual freedom in Christ. Kabalo ka, kita nga mga katauhan, we were enslaved by sin. Diba? At the beginning, ang aton nga kabuhi, gapos kita sang sala. San unang sugod? Sang siya danyog si iba ng pagsala, hindi blang kita nang nangin makasala. For all have sinned and come short of the glory of God. And because of that, tungod sa sala, amo na nga ang tao, no? Imbis magpalapit sa Diyos, sa kalibutan na lang mapalapit. Because ang yakabuhi again surrounds ang kasalanan. So, here comes the spiritual freedom in Christ. Christ came to die on the cross so that we can have freedom in Him. So, from chapter 8, 1 to 4, summarize muna ang chapter 8 sa Romans, it talks about the freedom from judgment. Magsila freedom from judgment, dira agatudlo sa aton nga kita, kung ara na ta kay Jesus Christ, ginhilway na kita nagikan sa paghukom sa Dios nga mo ang impyerno. Amo na siling sa Romans chapter 8 verse 1, nga kung ara na ta kay Kristo, there is no more what? Condemnation. Wala na sa paghukom kay Kristo. Ay ikadua, that is freedom from defeat. Anong freedom from defeat? Magsilay defeat gani, ang tao, kung Christian ka man, kang nagakabuhi ka sala, defeated ang life mo. There is no victory if you are going to be defeated by sin. Ikatatlo, freedom from discouragement. Kita nga mga Kristohanon, damo sa mga bagay sa kabuhi, nga nagadala sa discouragements. Problema, kaayong lawas, kinawadon, ano pa, crisis sa atong panimalay, crisis sa atong kagulingon. Ngam kisa daw, hindi ka kinsindigan na isang kagulingon mo, nadulaan ka na sang disoriented ka na, no? Kay daw ay ka na, daw panilag mo sa kagulingon mo, everything are just falling apart. So, nagwaya, you are discouraged. Ang Bible nga tudlo sa imo, dili sa Romans chapter 8, nga ang solusyon sa discouragement, way liwan ko na yung Ginoo. If you are in the Lord, you will be free from such discouragement. And then, we have the freedom from fear. Amo na sa chapter 8, verse 31 to 39. Kag amo na dugay-dugay ang aton nga tulokon. Now, kabalo ka, kita nga mga katawhan, we have to understand that the Trinity, magsilay Trinity, gani ano? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. This is a little background about this.
Ang Trinity, amo ni siya ang author sang aton kaluwasan. Kabalo ka, ang kaluwasan sang aton kalag is a gift from God. No? According to Ephesians chapter 2, verse 8, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." So, ang kaluwasan sang kalag sang tao, waay na depende sa reliyon. Damo sa mga tao masiling, may religion ako, I am sure I will be going to heaven. For you to know, religion cannot bring you to heaven. Wala sang religion diri sa kalibutan ni makadala sa imong langit. Diba? Ang religion na ginagamit na iya para magtudlo sa imo, mag-guide sa imo bala into all the truth of the Bible. Pero may mga religion na way gagamit Bible mo. So, in other words, not all religion will lead you to heaven. And we will also say it very clearly that not all religious people will go to heaven. So, ang kaluwasan sa kalagta was procured by God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amo ni sila ang author sang aton kaluwasan. Anong nahimo sang Dios nga may sa aton? Ginpadalaya iya bugtong anak. John 3:16, di ba? For God so loved the world. Sino nang world? Kita nga mga katawan. So, ang Dios nga amay nagpalangga sa aton sa tawo kag ginpadalaya iya bugtong anak nga si Jesus Christ. Kag si Jesus Christ naman, ginhalad yang iya kaugalingon nga nanginmatay sa krus. So, ikaduha na nga person sang Trinity. Ang ikatatlo, the Holy Spirit. Now, ang natabo mo niyo, ni-summarize ko na niya, pagbatom mo kay Jesus nga imong manuluwas, ano natabo? The Holy Spirit indwells in your heart. Hindi mo naman maintindihan? Bla? Kaya hindi ka kakita sa Holy Spirit mo. Dapat na bla, ga-drive ka sa salakyan. Pagpaandar mo, pag-switch on mo sang whether ang salakyan mo kiles or malyabi, pag-switch on mo, pag-press mo, nag-andar makina mo. Dugay-dugay, lakat ka. Gin-drive mo, sige lakat sa salakyan mo. Kaya hindi ka sa kakalanabo sa makina mo. Hindi, wala. Diba? Wala ka kabalo, before you know it, ang pagpaandar mo sa makina mo, ang kalayo, halin sa battery, no? Nag-spark dito, kag nason, ang mga piston, nagsaka panaog. Sang gakuha ko sa una automotive, sa high school, kami elective kami, nag-dismantle kami sa mga makina. Kung sang una may 4 ka piston mo, ining 4 ka piston, ang una dire natawag nato na nga ignition siya, masaka pagka switch on sa battery, ang gasolina makadto di sa chamber sa piston mo, babaw, no? Pagkatapos, ma-spark sa da. Ay ikaduha na masaka, gamo na balang piston mo. Amo na matingala kang gadlagan sa lakyan mo, kay ang piston gamo na sa nagamo ng piston mo ginatiyog yang imo crankshaft. Pag tiyog ya sang crankshaft mo halin pakadto sa flywheel mo tapos ang axle mo nagatiyog pati guma mo nagtiyog man. Te kung nag-drive ka kabalo ka na, wala. Amo man na siling sa Bible sang gintuuhan mo si Jesus Christ nga imong Savior, ginbaton mo si Jesus Christ nga imong Savior, ginunulusalan mo sala mo, ang natabo amo ni ang amay nagpalangga sa imo. Ikaduha, si Jesus Christ nang matay sa imo sa krus. Amo to kung nga ang kaluwasan na baton mo paagi sa kamatayon ni Kristo. Kag ang ginakasadya, ang Holy Spirit amo nagpuyo sa imo, nag-take over sa life mo the moment you become a Christian. And what does the Holy Spirit do to your life? The Holy Spirit is the one who changes you. Amo na natawag naton transformation. Ginaliwat sang Ginoo ang aton kabuhi. Halin sa ano? Halin sa pagka makasasala tubtob nga kita nangin bag-o kay Kristo. That's why sila sa Bible, if any man be in Christ, he becomes a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. Now, on that note, kung ginabag-o sa Diyos kabuhi ta, amo ng rason kung nga ang kabuhi ta, makapalangga ka, mangin mabinuligon ka na, mangin mapinasensyahon ka na, nangin mapasinalamaton ka na.
nga it's because of the Holy Spirit who changes your life. Di ba? Dapre lang galakat ang makina sa salakyan mo, sige travel mo. Ano ang nagabulig sa inyo mag-travel ka? Because of the engine of your car. The same thing happens. Amo na nga masiling ka ang pagpasalamat nga ang tao ay kapasalamat mayara man wala. Mayara man kapasalamat mayara man wala. Ang nangin mapasinalamaton but silingon ginbag-o sang Ginoo ang niya kabuhi. So, in other words, part of the changes in our lives is because of the Holy Spirit who dwells in us. Kaya mo na sila sa Bible, pagbaton mo kayo, Jesus Christ, siling sa 1 Corinthians 6:19-20, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost. Pagbaton mo kay Kristo Jesus ngayon manuluwas, ang bala niya Espiritu magpuyo sa kabuhi mo. Anong ginahimo sa bala Espiritu sa imo? Amo na siya nagaliwat, nagabag-o sa life mo. Kung makasala ka, ang bala niya Espiritu, amo na naghatag sa imo sang guilt, sang awareness, sang ginahimo mo. Saan mo makuha ang bala niya Espiritu sa imo? Amo na siyang magadala sa imo sa langit. That's why the Holy Spirit is the one who molds our life. So amo na yung role sa Holy Spirit sa aton. Kag tungod sina siling ko kay na tungod sa bala niya Espiritu ginakambyo kabuhi ta dira kita nangin mapasinalamaton sa Ginoo. But silingon mga kauturan, ang tao hindi mangin mapasinalamaton kung wala siya ginkambyo sang Dios. Kay kung way ka ginkambyo sang Dios ang kabuhi mo hindi Kristohanon, way ka ginliwat sang Dios, ang nagakalanabo sa kalibutan, ang nagapangibabaw sa tao kainit. Muna ba lang makita mo sa mga social media? Nga kainit lang permi ang arada. Nga wala gid pasalamat. Way ginakita sang taong maayon, di ba? Puro lang malain. Nga puro lang malain makita ya. Kaya ang tagipusoon napunan sang dumot, napunan sang hostility, kag wala sing mapasinalamaton nga attitude. Kung ikaw Kristohanon, you have to look at things differently. Kung akong Christian kaya hindi kaya mag-intra-intra da sang hagay man da sang comment nga negative man da. Kung negative ang tao, dugangan mo pa. Kung nagdugang na ganyan problema sa kalibutan, di ba? Kisa masiling negative ang tanan. Kisa masiling ka lang. Tiway ka gisa may nakitaan nga maayo. Amo ng tao kisa no, magtulok lang sa tao, diferensya lang makitaan. Di ba? Amo na ka magtulok kita sa tao, tanawon mo ang maayo. Ang epekto ang maayo. Bisan sa aton ng panimalay. Kung may mataliwan gani, grabe man hibi mo, grabe man pasalamat mo sa napatay. Di man na makita, no, ng mga eulogy. May isa sa una kilala ko siya, pastor, kung may mapatay bla, daw haluson na buya ng bangkay. Kita na pasalamat, sa buhay pa ni siya mo ni perting, ay pasalamat ka, pero patay na. Tiyan mo na kita ang mga Christian, ano nga nagapasalamat kita? It's because we are being changed by the Lord. Now, kadto kita. What is Thanksgiving? Number 1. Ano ni ang pagpasalamat? Ay, mga kauturan, ang pagpasalamat gali imperative ini. This is a command from the Lord. Why? Kasi sila sa Bible, in everything, give thanks. Sino ginasugo diri nga magpasalamat? Sa grammar, kung nagatuon ka sa English grammar, may sentence nga ginatawag nga imperative, no? Diba? Ano kaning 4 ka sentences? Declarative. Ano pa gid? Sino alam sa English day? Declarative. Ano pa? Interrogative. Ano pa? Ha? Exclamatory. Muna? Kag? Imperative. Ano ang sentence nga nagasugo o kung naga-request? It is imperative sentence. Kung imperative sentence, pag sila sabi nga, go, sentence na hindi. Kung capital ang sentence, di ba? It starts with capital letter and ends with a punctuation. Abi po sila, capital letter nga G, O, kag may period. Is that a sentence? Ha? Yes. Yes. Anong subject?
Ang subject is understandable nga you. Pareho kasi, you go. Hindi na kinanglan, ibutang mo pa na ang you kay kung ginasugo mong tao, mas lakat ta. Hindi ka mas ikaw, lakat. Kay kung damo, kamo kung itudlo, ya, pero kung kamo lang adwa, lakat na. Amo niyo, ang pagpasalamat, sugo gali ni San Dios sa aton. Hindi ni pangabay. But silingon sa ano man kaimtangan sa mga buhi mo, bisan nagamasakit ka, bisan may kapigaduhon sa kabuhi mo, bisan may mga pressure sa kabuhi mo, ano sila sa Bible? In everything, give thanks. Mangita kagid sang mga butang sa kabuhi mo, mga pasalamatan mong Ginoo. Why na gid? Why ka na gid sa mga pasalamatan? Kasi sila sa Bible, in everything, give thanks. Why? Because this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Kung ano man yung katabo sa aton, ay may plano gali ang Ginoo sa imo kabuhi. Subong pa lang ko kabalo, sang dito ko na tao sa imamaylan. Grabe pag antos to, sang dito ko, gamay pa ko, ama, mga hindi lang ako maglagay testimony na, kaya tinaklawig. Hindi ko ka-intindi ko nga, diri ko sa Bacolod, gandala. Sang dito ko sa sadtong nga lugar, lugar kabuhi, mga kapdanan ko, mga bisyuhan. Tigin trauma ko eh. Pero wala ko yung pang check sang dito ko. Sang dire ko sa Bacolod, may tiyo ko ngaging gamit sang Diyos nga gindalay ko sa Bacolod. Dito ko naka-star sa Capitol, hasta sang uli dito sa Handumanan. Hasta sang uli, giskwela ko sa Bacolod City High School. Dito ko nakilala ang may mga nag-share sa akin sa Word of God. Hasta nga nakalambot sa Villamonte sa Mananato Baptist Church. Kag dito ko ginsugiran man sa pulong San Dios, hasta nga nag-eskwela ko sa Bible School. Take on tanawon mo, ano na? Diba? So kung dito sa una, hindi pa ko ito kapasalamat sa Diyos. Pero karon sa nabalaan mo na nga plano gali San Dios sa muna, makasiling ka, in everything give thanks. Why? Kay ang Diyos gali may plano sa aton. Amo na kung sa subong, ara kasi ng sitwasyon, basi kung di ka kapasalamat, pero later on, you will know nga, amo na galing plano sang Ginoo sa kabuhi ko. That's why, hindi mo pag-i-predict ang kabuhi mo sa nagakatabo sa imo subong. Masiling ka nga, mong life ko guro daw ay ginipulos siya. Kaya nga, amo ni Perme daw pag-antos lang. Si Abraham Lincoln, di ba mo na ang yung testimony sa life ya? Pero wala sa naguntat. Nagpadayon siya hasta he was able to find success. And mind you, si Abraham Lincoln was a Christian like you. Kaya mo na nga sila sa Bible, amo na kung nga ang pagpasalamat, ginasugo, ginayasan Diyos sa aton. Ano man kayong tangan ng subong, salamati ang Diyos nga may plano ang gali ang Ginoo sa kabuhi mo. Kisa kita, kung naga-problema kita, masiling kita daw ay ng tsansa ng life ko. Balda na ni, siling sa iba, no? Kung nakalabanan mo, baltian mo, balda na ni. Nga balda ho. Siling ko isa, nga nabalda ka? Ano ka na, tumba? Yeah. Balda na ng life ko yaw, ay naging tsansa. Wala tsansa. Kunara ka sa Ginoo, may tsansa. Amen? Amo na sila sa Bible, sila yung Apostol Pablo, in everything, give thanks. Why? This is the will of God. Will of God na. Pero kung wala ka kapasalamat, you break the will of God in your life. Nakasala ka eh. Nga we are not the ones controlling our life. Hindi kita yan nagkakontrol sa kabuhita. So, amo nang pagpasalamat, imperative. Okay? Ano pagid? Siling 28, verse 28, Romans 8:28. And we know that all things work together for good. Ara, take note ha. We know that all things work together for good. But do not stop there. This is not applicable to just anybody. Kung hindi siya Kristiyano, kung hindi siya tumuloo sa Diyos, this is not applicable to him. But the Bible says, we know that all things work together for good. Ano ko no? To them that love God. To them who are called according to His purpose.
Now take note kung tumulo ko sa Diyos, tutuod ka nga nakabaton kay Jesus Christ, nga imo manluwas, don't be discouraged with your life. You have to understand that if you are a Christian, all things work together for good to them that love God. Hindi mo na ipagamiton sa, sa unbeliever, no? Sa mga taong kawatan, nadakpan, sige lang, all things work together for good. Pareblas ang tao, ng amigo ya. Nga pre, buwas, mapungko ko sa electric chair. Sila sa amigo ya, gali, sige more power. More power to you. More power to you, may electric chair. Sila sa Bible, we know that all things work together for good to them that love God. Amo ni nga verse, applicable niya sa Christian. If you are a Christian, kung ano katabo sa life mo, work together for good. Nga later on, you will know, amo to gali. Amo ni galing rason nga ginamo ko ni San Dios kay amo gali ning plano sang Ginoo sa kabuhi ko. Dibla? Amo ning rason nga na failure ko to sa amiga ko sa una kay gintagaan ko gali sang mayo nga amiga. Or may natutanin amiga ko sa una na naman ni subong amiga ko nga amo ni tanan ng butang pinimo sa Dios. Okay, number 2. Ang pagpasalamat naga-cultivate sang sense of gratitude. Anong gratitude ganin siligay nun? Ha? Gratitude, grateful, pagka sinalamaton. Dumamon dyan po, no? Naga-cultivate, ang pagpasalamat, naga-cultivate sang attitude nga naga-acknowledge sang kaayo sang Ginoo sa imo kabuhi. Oh, give thanks unto the Lord for He is good. Amo na kalabanan, batian naton, sila, God is good, ano sabat? Oh, all the time, God is good. Nga muna, kay ang Diyos, God is always good. Why good sang time, nga ang Diyos hindi nangin maayo. Ang tao active pa ang aton maayo. Ang gisa ayo, kasi hindi. Pero ang Ginoo passive. Everything, God is always good. So, in other words, amo nang ginatudlo sa Diyos sa aton. Kung nagapasalamat kita permi sa Ginoo, diri nagaabot sa aton ang gratefulness, gina-acknowledge mo ang kaayos ang Ginoo sa kabuhi mo. That's why ang mga Hudiyo, sa una, kung kadumdum ka mo, halin sa Egypt, pakadto sila sa Kanaan. Diri sa Deuteronomy chapter 6, verse 11 to 13, take note, sila isang Ginoo sa ila, reminder sa Diyos, nga kung mag-abot na kamo to sa lugar, nga dalaan sa imong sang Ginoo, in houses full of good things, which thou fieldst not, and wells digged, may mga bubon na to nga wala ka mo nag-ubra, nagkutkot, which diggest not, vineyards and olive trees which thou plantedst not, when thou shalt have eaten and be full. Ano ang balsan Diyos? Beware, lest you forget the Lord, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Sila isang Ginoo, tandaan nyo, kung dito na kamas Kanaan, may bubuan na to na preparar para sa inyo. Sino nagkutkot sa bubuan to? Ang mga Canaanites. Tapos, may mga tanom na to. Sino nagtanom? Ang mga Canaanites. Pag abot nyo to, bagong salta ka, may bubuan na, may tanom na, makakaon ka na lang. Pero silisan Diyos, pero dumdumon nyo, base malipat ka mo sa akon. Mga kauturan, mamangkot ko, ano ang pinaka-crucial nga bahin sa kabuhi mo? Kung ara ka sa kapagaduhon, o kung ara ka sa kamungayaan, nga madumduman mong Diyos. Usually, ang tao, kung ara sa kamungayaan, kung kaysa, sa kalabanan, gigakalipat sa Diyos, di ba? Pero kung ara ka sa balatian, ara ka sa masakit, ang gisa, ang tao manumdum pa sa Diyos, no?
Amo na bala sila isang kilala ko. Niya kung galakat ka lang, ang panulok mo ato sa unan. Hindi ka tulok sa babaw. Pero kung gaida ka, ang panulok mo na sa babaw, kag daw dito mo ma-realize nga may Diyos gali. Tingod sa aton pa, may mga tiniyon sa kabuhita nga ginatudluan kita sa Diyos. Nga, kung ano man ang pagpakamayo ang ginatag sa imo sang Ginoo, if you are blessed by the Lord, siling sa Bible, don't forget God. Amen? Nga, di mo kalipatan ng Diyos, kasi siya na nagatag sa imo. Amo na may lubatong siling, most people are just remembering the gifts and not the giver of the gift. Sinong lubos nato niya dumdumon? Ang giver. Kung ginatagaan ka sa isa ka pagpakamayo, dumdumon mo nagatag, di ba? Kasi bisan tao lang gani, may nagatag sa imo. Bawa ka gabi, nagkaon kami sa kuan ni Mrs. So, kay gindaw gingutong ang balhalindi. Practice sa choir. Tapos, daw late na tong amon panyaga kagapon. May mga pastors and workers fellowship dire. Ti kung damo bala tao daw ay ka magana magkaon no. So nanyapon kami after this ang choir practice ya. Dira sa magani ng lugar, Estrellas no. Hala. Order siya, dason may order pa siya nga take out bala. Yung lihi, kaon kami. Tunga-tunga ang kaon. Kaya kung isa magkaon kami, ginadusoin na sa ako na iban mo. Isa ko, ugtas ko bala kay kadamo-damong sa ginakaon ko, ginatag sa akon. Pero kaugtas mo kong kisa, punway sa gatag. Sa ulihi, ay may nagwa sa piyak. Oh, pastor! Kamusta ya? Kamusta ya, ma'am? Kamusta? Kamusta man eh? May mumuho pa tong kamot ko. Isang uli, niya ako gali siya mo ni paklalas ha. Isang uli, sabi lang sa amon. Sige lamang kaon namon. Pagkatapos, hindi, laglakat na sila. Paglakat nila, ining nabilin kami yung adwa, sige kaon namon. Pag sa nagbayad na si Miss Callejas, dito sa counter, siling sang kilala namon dira, bayad na ang amon ng panyapon. Pati ang take out, bayad na. Siguro ang bilis ito, hindi magidako, mga sobra lamang guro, mga 1.5 lang or more than that. Dako na niya sa amon po sa inyo, guro, basit chicken nga. Kasi, hindi, wala na kami kakita sa iya, naglakat na sa mo. Siling ko sa gabantay ganin ko next time may magadto sa di tiksan ko kung saan o sa naman sa makadto. Ningko kada ano sa di kadto. Kadlaw man ang gabantay. Ningko kung may text ko ibilin ko sa imo kung naari sa di tabuon ko ha kay prolog-log ko lang. Siling ko kung hindi ko gani kung hindi na kami makita na liwat palihog lang hambal sa iya nga nagapasalamat kami. May mga tao gadya mo na, no? Diba? Without knowing it, nga mo nang ginahimo sang iban. Nga siya do sila ka-generous. Kay, ato siya, isa ka dentista, kag, ang iyang, panawag sila sang opisina sang dentista, sang ilang dental clinic, di siyempre, gurog pasalamat mo sa Ginoo, nga may mga pastor nga nagpangamuyo para sa iya. Kag kung may nagpangamuyo para sa iya, kag express iya pasalamat, di pagkabaloy may pastor, kundi amotong natabo. Di kami, nang beneficiary sang kaayo sang Ginoo, paagi sa iya. Diba? Di kung may mga eksperyensya kita presina, pareho na sa iya, masiling ka nga amontong niya ginahimo. Kasi gina-acknowledge siya, everything comes from God. Kamo na sa aton eh. We have to understand, nga sila sa Bible, hindi bala mo na ambal sang, Acts chapter 20 verse 35. Ano ko no? God loves a cheerful giver. Ang Diyos nagapalangga sa malipayon nga manugatag. Tiyabi, hindi ka malipayon magatag. Hindi opposite, hindi na applicable nga verse eh. God loves a cheerful giver. That is why,
Ang mga tao, siling ka nga, guru, damon sa kwarta, kay giver na siya. No. Kalabanan sa mga giver, wala gid man gani damo nga kwarta. Diba? Damo sa mga manggaranon, nga hindi gani giver. Why? Because when you give, it's from your heart eh. Not from your pocket. Bisan full pa ng pocket mo kung ang heart mo, wala kasang balatsyagon sa paghatag, wala ginadjapon epekto. Nga nagapasalamat kita sa Dios. Kay kabalo kita nga ang tanan nga butang ginabaton ta, iyaman isang Dios. Amo na nga siling sang kasulatan. Freely receive. Ano ko no? Freely give. Muna ginambal sa Matthew chapter 7. Freely receive. Kung nabaton mo na sa Dios, freely man magatag ka. Amo na ang ginatawag naton nga gratefulness. Pagpasalamat, it cultivates a sense of gratitude or gratefulness. Next, sigunta, develops humility. Kung nagapasalamat ka, nagadevelop, ano sa imo? Humility. Pagpaubos. Pagpaubos. Kaya nabalaan mo, God, Lord, you are truly blessing me. Kanotis ka mo sa mga humay, nga kung ara na siya nang alam nyo na bala? Kagang humay kung alam nyo niya, kundi kung puno ng lamiga sa humay, anong posisyon? Di blaga mo na? Pero kung wala unod ang humay mo, anong posisyon sa humay? Gamo na oh? Di ba? Sino sa inyo may uma? Raise your hand. Oh, ato, may mga uma ni sila oh. Asindiro yung silang ara sa likod. Tandain nyo na. Tuod, no? Kung may tanom kang umay, kung puno ang lamiga sa umay mo, gamo no? Pero kung hindi sa puno, gamo na. Amo nang bot silingon. Kung gina-bless ka sa Diyos, puno ka, dapat amo ka na. Dapat ang imo kentangan, keep yourself humble before the Lord. Amen? Kag muna siling sang book of James bala, humble yourselves in the sight of the Lord and He will lift you up. Kung diin pa to nga paubos ka sa Ginoo, amo pa na ang gina-bless ang Ginoo ang life mo. Ano man yung mga tao nga napakamayo sa Diyos. There are people who are humble. There are people who are grateful. Amo na nga siling naton, it develops humility. It drives away boasting. Amo na siling sa James 4. But He giveth more grace. Wherefore He said, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up. Now, nga magpahumble ka. Kaya siling sa Bible, we brought nothing into this world. Sa ngari kita sa kalibutan, wa kita. It is certain that we can carry nothing out. Now, it changes our perspective in life. Kung nagpasalamat ka, gina-change ang ginawang perspective sa life mo. Ang palananawon mo bala? Kung nangin mapasinalamaton ka, way ka lang katulok sa imo koglingon, hindi katulok ka sa mga opportunities. Expressing gratitude shifts our perspective from focusing on what we lack to appreciating what we have. Tuod no, kung nagmapasinalamaton ka sa Ginoo, ang imo focus hindi nga kung kulang ka. Amo nang gina-emphasize ko man bala. Do not make a prophecy nga ikaw nga tao pertigig ka puraot pang buhi mo. Masiling iban mo ba ako bala pertig ko pigado. Ang mga tao nga naghambal permi lang pigado, ano matabo sila? Mapigado gina. Nga kaya ra na sa mind mo, mapigado siya. You yourself is making a prophecy about yourself. But if you think that God is good, you are the son of God, God is rich, and therefore, if you are a son of God, you are enriched by God. Kabalo ka, ang mga blessings sa Diyos sa aton, ay lang nag-aabot sa kwarta mo. Kasi matingala ka bilang, oy, kinanglan ni gali, hambal ka gid permi nga ako, amo ni, mayugig ko, I am blessed, damo kwarta ko. No, it's not.
Hindi nga may mga taong napakamayo sa Diyos, hindi man niya damo kwarta. Kalipay ng inasturyahan tada. So it changes our perspective. Hindi ka lang pala magtulok sa kulingon mo. Nga kung may mga problema ka, hala, dira lang permi magtulok. Pagkatapos, kung mapasinalamaton ka, hindi ka makakita sa diferensya sa iban ng mga tao. Nga dito kay ka tulok sa Ginoo mo. Amo na kita ang mga Kristiyano, we have to understand. Para hindi ka ma-discourage sa life mo, hindi kayo magtulok sa tao. Ya. Sino bala kung nag-alagad ka, sino ang natulok mo? Tao? Ano lang ma-experience mo sa iban? Amo na tandaan tao, you cannot please everyone. Hindi ka ka-please sa tanan niya tao. And you will not be pleased by people everywhere. Ikaw hindi ka maka-please sa tao, kag sila man, hindi man maka-please sa imo. Di ko na mo nang pag-istoryanta, kundi kung nagpasinalamaton kayo sa Ginoo, hindi kaya katulok sa mga diferensya sa iban. Ano pa? It motivates us to action. Kung nagpasalamat ka sa Diyos, nagamotivate sa imong maghimo ka sa mga butang para sa Ginoo. Hindi sila, ako bala pa sila lamaton ko. Anong nahimo mo? Do para sa isa ka Japanese ka pastor. Broken English. Sila niya, are you happy? Sila sa mga tao, yes. Niya, are you blessed? Sila sa mga tao, yes. Niya, are you give? Anong ba silingon? Kung happy ka, kung blessed ka, mag-give ka. Galing kay broken English mo niya, are you happy? Yes. Are you blessed? Yes. Are you give? Kung mapasinalamaton ka, nag-motivate sa imo nga maghimo ka sa action. Ang mga taong mapasinalamaton, may demonstration pagpasalamat. Amo na nga, exam sila, birthday ko subong, salamat ko. Anong ginahimo ko labanan kung naga-birthday? Naghahanda. Nga naghanda siya, kaya nagapasalamat. No? Amo na ako naghanda siya, it's just a matter of expressing that thanksgiving. Pero konti, masilang ka, hindi na kaya maganda ya, why na ko ganda-anda ako mag-birthday ko. At depende na sa imo, pero ang mga taong naghanda ya, buot silingon, nagapasalamat sila sa Diyos, kaya gintagaan pa sila sa kabuhi. Para sinibala, nga nagatag kita sa aton birthday offering, pasalamat kita sa Diyos, kaya may kabuhi kita mo. Diba? O, amo na. Siling ni John Henry Jewett, sa ka-British preacher, siling niya, ang gratitude ko is like a vaccine, anti-toxin, and antiseptic. Grabe yung statement, no? Ang buti silingon, sila ang gratitude, ang pagkamapasinalamaton, pareho ko na sa vaccine. Kaya nga, it can prevent the invasion of disgruntled, discouraged spirit. Kung mapasinalamaton ka, daw vaccine, nga mo nang nag-prevent sa imo, nga hindi ka ma-disgruntled, hindi ka ma-discourage. Espiritu mo bala? Diba? Ang mga tao yung nakaka-discourage, ang mga tao yung nagka-disgruntled, nagkakasandad. Nga anong ara sa ila, ginatugutan na nila nga invade ang ila kabuhi sina. Kung Christian ka, you allow the invasion of all these things, you will become discouraged, you will become disgruntled. Amo ni pangamuyoon mo, Lord, please help me not to be discouraged. Lord, please help me not to be disgruntled. Tiyan mo na ang vaccine, parehas ng gratitude. Like antitoxin, anong toxin? Hilo. Anti, against. Gratitude can prevent the effects of poisons of cynicism, criticalness, and grumbling. Nga, muna. Ang gratitude pugong sa aton nga manging critical kita. Magsila'y critical, ganito, tanan na lang sala kita mo. Grumbling, hagay ka lang gumod. Okay? It is like an antiseptic. A spirit of gratitude can soothe and heal the most troubled spirit. So, muna ang pagpangin, mapasinalamaton naton sa Ginoo. Now, kadto kita sa katapusan. What is the true reason for thanksgiving? Aring may tatlo. Siling sa Bible, because of the gift of salvation from God's judgment. Number 2,
because of God's Son, the Lord Jesus Christ. And number 3, the gift of freedom from fear. So, little, amo na ang greatest gift ng Diyos. Ano na? Salvation of our soul. Muna silang sa Bible, kaluwasan sa kalagta, mo nang pinaka-importante nga dako nga regalo sa Diyos sa imo nga. Kay kung wala, kaluwasan ng kalag mo, kadto ka sa impyerno kung mapatay. Si Jesus Christ na imatay sa krus, every December, we are celebrating the birth of Jesus. Why kita nagasaulog sa birthday? Birth ang ginasaulog ta. Ang pagkatao ni Kristo, nga natawag sa kalibutan, whether it is December 25 or not. Basta natao siya. Anong katuyuan ito? To prepare us for the great redemption. Ang pagkakariyas kalibutan, preparasyon to para sa iyang ang highlight sa iyang redemption, ang kamatayon sa krus. Kaya kung si Jesus, gamay lang Japon, hasta subong, Santo Niño pa sa Japon, hasta subong. Ano kanina? Santo Niño, no? Gamay. Hasta subong, wipe takluwasan. Pero nung tabo kay Kristo, naghamtong siya, nagmature, hasta naginlansan sa krus. Dito naman ang kaluwasan ta. What is that? The gift of salvation. Amo na rason ka pasalamat kita sa Diyos. Number 2, the gift of the Lord Jesus Christ. Amo na siling sa Romans 8:32. He that spared not, anong spare? Ginluwas. Why blagin tagutan nga mapatay? Amo nang ideya sang spared not his own son. Kadumdum ka mo kay Isaac, sang ginahalad sang Diyos si Isaac. Ni Abraham, sila isang Ginoo, Abraham dala to si Isaac sa bukid sa Moriah, kag patyon mo siya, kag imuon mo siya nga burnt offering. Sang uli, sang ginpati na ni Abraham ang Ginoo, hana yan nga bunon si Isaac. Sila sa Ginoo, stop it Abraham, now I know. Napamatudan ko nga ikaw nang imatinuon sa akon. Huwag gintugutan na patay si Isaac. Si Jesus siya, huwag patay git. Diba? Amo na sila sa Bible, He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Kung ang Diyos ay nagtugot sa iyabog tong anak nga hindi malansang sa cross, pero deliver gid, gintugutan gid sa Diyos nga mapatay. How shall He not with Him also freely give us all things? Hindi siya bala makatag sa imo sa mga butang kinanglanon mo? Amo nang ginatawag, the argument from the greater to the lesser. Anong greater? Son of God. Gintugutan niya nga mapatay. Lesser. Kung gintugutan sa Diyos ang iyabog tong anak nga mapatay sa krus ng Kalbaryo, kaginhatag niya para sa aton. Sila ni Apostol Pablo, hindi sa ihan makahatag sa aton sa mga butang nga magagagmay pada para sa imo. Amo na ang gift sang Ginoo. So, ikatatlo, katapusan. By the way, may nadumduman ako ini si US President Franklin Roosevelt sa January 6, 1941. Naghimo siyang speech dito sa Union sa Amerika bala. Natawag na nato niya yung sa aton diya anong panawag sa ning SUNA bala, State of the Nation Address, no? Dito sa Amerika, State of the Union Address. Sang January 6, 1941, manugiragid. Si US President Franklin Roosevelt, nag-emphasize ng 4 ka freedom. Okay? Nga silin niya, amo ning kinanglano, kag amo ning freedom nga ginagamit sang human rights bala ng advocates, no? Freedom of speech and expression, freedom of worship, freedom from want, freedom from fear. Amo ning 4 ka freedom nga gina-practice ginagamit sa mga human rights advocates. So ining freedom, no? This is what US President Franklin Roosevelt said. Pero makita mo ang spiritual freedom tario. Amo ni siling ko, amo ning pinakadako nga gift sang Dios sa aton. Hindi lamang kaluwasan sa kalagta, hindi lamang si Jesus Christ nga nimatay sa krus para sa aton, ginhatag sa Dios para sa aton. Sila isang Bible, kung makahatag ang Dios sa iyabog tong anak nga pinakadako, pwede siya makahatag. Hindi sa iyan makahatag sa aton sa magamay pada. Amo ning ginatawag naton the gift of spiritual freedom from fear. Ginluwas kita sa Dios kadlok. Kay nga aman, ari mga palang mong kutanon. Sila isang Biblia, who shall lay anything to the charge of God's elect?
Sino makasarang? Kung pinili ka sa Diyos, kung Christian ka, sino makaakusar sa imo? Satanas? No. It is God that justifieth. Another question, who is he that condemneth? Sino ang makadala sa imo sa impyerno? Wala. It is Christ that died, yea, rather, than he is risen again. Dason na pamangkot, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, or sword? Wala man Japon. Sila, for thy sake, we are killed all day long, we are counted worthy. Nay, ari katao mo, nya no, magsila nay gani, all the English nga no. Nay, in all things, we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, or any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. Ano na? That is the gift of spiritual freedom in Christ. Ano ning silingon? Amo ni ang tatlo ka importante nga mga pagpasalamat naton sa Dios. More than pagpasalamat mo sa imo pagkaon, sa imo biste, sa imo balay, sa imo negosyo, sa imo salakyan, sa tanan nga butang, ang salakyan, ang balay, ang bayo, ang iban pa, ini tanan temporaryo lang. Pero ini nga mga butang greatest gifts sa Dios, panawag sini intangible gifts. Kag ini magadurar, tubtob nga kita madula sining kalibutan. That is why it is very important to give thanks because of all these things. Sa konklusyon nato nagasiling, thanksgiving is the inworking of the Holy Spirit in the lives of Christ believers. Balaan niya Espiritu, nag-work out sa aton, ngangin mapasinalamaton kita. Kag ang genuine nga thanksgiving nagaresulta sa faithfulness kag pagalagad sa Ginoo. Pamangkot ko sa imo siningaga. Kabato ko na kay Christ nga imo Savior. Are you a Christian? If you are a Christian, that means you have the capacity to thank God. Pero hindi ba? Ang mensahe sa imo siningaga nga kinahanglan ikaw magpalapit kay Jesus Christ because He is the only one who can give you the greatest gift in your life. Ang dason pagid, may problema ka sa kabuhi mo? Nag-abot ba lang ang mga kabudlayan sa kabuhi mo? Yes, of course. Don't lose hope. Hindi ka magdula sa paglaom mo sa Diyos. Kaya masilang kita, Pastor, nabudlayan ko sa akong kabuhi. May kabudlay sa akong pagpangabuhi, may kapurauton sa akong pangabuhi, may masakit ako, may amuna. Namutong na-encourage naman sa migo ko bilang pastor dito sa Kabangkalan when we prayed for him, Pastor Tunog. Siling ko sa iya, tingkuti, how are you today? Kabalo na ikong ang kimtangan niya, masiling ko ba, how are you today? No? Nyari, umunin kayong ko, budlayan na ko. Nang ko kabalo ka, tanan-tanan kita, may ara man tanga latubangon sa kabuhi ta. Kung ikaw may amo na nga masakit, tanan-tanan ta mag-atubang man. Ang importante nga kabalo kita mag-atubang sa Ginoo kag magpasalamat sa mga butang nga ginatag sa aton. Tiya mo na nga sa aton siningaga, I think kung ikaw blessed sang Ginoo, be thankful. Kung may problema ka sa kabuhi mo, still be thankful. Why? Because in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for reminding us about all these things. Kabalo kami Ginoo nga kami may mga kaluyahon man sa among kabuhi. May mga bagay man nga may mga kulangan kami. Apang you are teaching us to be thankful because this is the only way that can give us the perspective sa among kabuhi, not just to focus on problems, but when we focus our eyes on the Lord, we can be sure that we can find joy. Kang amon nga pagsalig mga-increase sa gihapon. Tudloy kami sa pagkilala ng kabuhi namon halin sa imo. Kag ini nga kabuhi ikaw lang gid may right sa pagkuha sini. But while you are giving us the opportunity to live, kabay pa nga kami makarealize nga ining kabuhi namon mahalad sa imo.
mahatag namon sa imo kag most of all ma-acknowledge namon si Jesus Christ sa among kabuhi. Kay kabalo kami nga kung magtaliwan kami sa nang kalibutan nga may Kristo kami, may paglaom sa gihapon tapos ang kamatayon. Apang kung wala kami Kristo, kabalo kami living with Christ is an endless hope, but living without Christ is a hopeless end. Milisyon yung tagsa sa amon, yun ang amon prayer in Jesus' name. Amen. Yeah. Shall we all stand?